Si Zephyr ang pangalan niya, hindi Jeffrey. Siya ang huling nakaligtas. At siya rin ang umabot sa sukdulang lakas ng sangkatauhan. Sa huling laban-laban sa demonyong Panginoon na si Tartarus, 7 beses siyang nabigo. At iyon din ang naging hudyat ng pagtatapos sa pag-iral ng sangkatauhan. Gayunpaman, si Zephyr ay hindi sinasadyang nakatanggap ng pagkakataong magbalik panahon sa 15 taon bago ang trahedya. Ngunit kapalit nito, kailangan niyang maging alipin ng mga Diyos, mga nilalang na labis niyang kinamumuhian. Alam ni Zephyr na sila ang tunay na nasa likod, na nagmamanipula ng lahat. Ngunit ang kanyang lakas ay masyadong mahina upang harapin ang mga nilalang na tinatawag na Diyos. Kaya naman nagpasya siya na magtiis at tanggapin ang pagbabalik panahon mula sa kanila. Sa pagbabalik na ito, nagplano si Zephyr na maging mas malakas pa kaysa sa kanyang nakaraang buhay. Determinado siyang iligtas ang sangkatauhan at pagbayaran ang lahat ng mga nilalang na nagpapakilalang Diyos. Sa labas, sa ilalim ng nagliliyab na kalangitan, umaalingaw-ngaw ang mga ungol ng halimaw sa lahat ng dako. Sa tuktok na nagtataasang bundok ng bato, isang haligi ng liwanag ang bumulusok pa itaas, na pumunit sa madilim na kalangitan. Tumutulo ang sariwang dugo mula sa matalas na espada. Humahalo sa abo ng labanan. Mahusay, huling kawal ng sangkatauhan. Ang matatalim na kuko ay lumabas, nagpapabanaag ng pulang. Liwanag mula sa mga apoy na tumutupok sa lupa. Ngunit huwag kang mag-alala. Sa pamamagitan nito, ang tagumpay ay tiyak na mapapasa akin. Ang demonyong espada ay tumusok sa dibdib ng binata. Ang masamang kapangyarihan ay nagdulot ng matinding sakit. Ang espada sa kanyang kamay ay nagkabitak-bitak. At pagkatapos ay nagkadurog-durog. Umapaw ang dugo sa kanyang lalamunan, umaagos sa kanyang mga labi. Ang demonyong espada ay tumagos ng malalim sa kanyang katawan. Walang tigil na sinusunog ang bawat himaymay, bawat ugat. Kumalat ang sakit, kasama ang pakiramdam ng kawalan ng pag-asa. Dumating na ang katapusan ng mundo. 1 taon na ang nakalipas mula nang mabigo ang sangkatauhan sa harap ng mga demonyo. Karamihan sa mga tao ay napatay. Ang ilang nakaligtas ay nabihag, inalisan ng kamalayan. At naging mga sisidlan upang magsilang ng mga bagong halimaw. At ako, ang huling sa sangkatauhan, ay nakipaglaban hanggang sa huling sandali. Sa harap ko, ang demonyong Panginoon na si Tartarus, ang pinuno ng kadiliman. Ang tagasira ng mundo ay nagsalita sa mababang boses. Mukhang nasasaktan ka ng labis, hindi ba? Hayaan mo akong tulungan ka. Ang madidilim na bilog ng liwanag ay pumulupot sa katawan ni Zephyr. Biglang bumagal ang lahat. Ang oras ay humaba sa kakaibang paraan. Pinabagal namin ang oras. Sa gayon ay maaari tayong magkaroon ng mas mahabang pag-uusap. Lumapit ang demonyong Panginoon. Ang kanyang mga mata ay nagningas na parang 2 hukay ng apoy sa impyerno. Sangkatauhan hindi. Zephyr, natatandaan ko ang iyong pangalan. Ikaw lamang ang gumambala sa akin. Sa napakatagal na panahon. Habang itinuturing ng ibang mga tao ang labanang ito bilang walang pag-asa. Ang iyong pagtitiyaga ay nagpahanga sa akin. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri. Ang boses ay malalim at garalgal, ngunit puno ng otoridad. Ang mga sumuko sa laban dahil lamang sa natatakot sa lakas ng kalaban. Talagang basura sila. Hindi ko sila binigyan ng pansin. Ngunit ikaw ay iba. Tumigil ang demonyong Panginoon pagkatapos ay nagpakawala ng malupit na ngiti. Ikaw ang umakyat sa tuktok ng sangkatauhan. Isang tunay na mandirigma. Kaya naman bibigyan kita ng pagkakataon. Inilahad niya ang kanyang kamay, isang alok na puno ng kapangyarihan. Maglingkod ka sa akin, Zephyr. Kasama ako, lupigin natin ang mundong ito at ang iba pang mga mundo. Kahit na ito ay lupain ng mga Diyos. Wawasakin natin sila at sasakupin ang lahat. Isang mahinang halakhak ang umalinggaw-ngaw. Tumingala si Zephyr sa nilalang na nasa harap niya. Kumibot ang kanyang labi, nanunuya. Ha, talaga ba? Sa tingin mo ba talaga tatanggapin ko iyon? Sumagot ang demonyong Panginoon, siyempre. Ngumisi si Zephyr. Walang kwenta.
Sa ilalim ng epekto ng laban kanina, ang kanyang katawan ay nawasak ng higit sa inaasahan. Maaaring sabihin na kahit na gumaling ang katawan na ito, hindi na ito magiging buo tulad ng dati. Ano kaya ang sinusubukan niyang gawin? Binibigyan niya ako ng pagkakataon. Hindi ito isang alok, kundi ibang paraan upang makita niya na nagmamakaawa akong mabuhay. Ang aking mga kaibigan, ang mga mahal ko sa buhay. Paano ako magmamakaawa sa isang nilalang na kumuha ng lahat sa akin? Ang bahagyang nanginginig na kamay ni Zephyr ay umabot sa demonyong Panginoon. Si Tartarus, na nag-aakalang lihim siya, ay ngumiti ng may panlilinlang. Ako ay isang taong may napakasamang pagkatao. Palagi niya itong sinasabi sa akin. At sinasabi sa akin na tumigil sa pagmumura. Ngunit, mula nang hindi ko na marinig ang kanyang boses, naglagay siya ng isang kawili-wiling spell sa akin. Hinawakan ng mahigpit ni Zephyr ang kamay ng demonyong Panginoon. Napansin ng demonyong Panginoon na may mali. Ang lakas ay nagtipon sa braso ni Zephyr. Kung gagawin ko ito sa aking kamay, sasabog ang aking katawan sa kapangyarihan. Sa impluwensyang maaaring lumampas sa kahariang ito. Ito ang aking sagot sa alok mo, Tartarus, ang demonyong Panginoon. Ang tingin ni Zephyr ay mapanghamon. Manahimik ka na lang. Ang enerhiya ay parang bombang pinasabog. Pumutok ang nakasisilaw na liwanag. Ang anino ng demonyong Panginoon ay lumabo sa likod ng malaking init. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang braso na hinawakan ni Zephyr ay nasunog. Ang aking kamay, ano ang nangyari dito? Anong nangyari sa aking kamay? Ang tingin ng demonyong Panginoon ay puno ng kawalan ng paniniwala. Kumunot ang kanyang mukha. Ang mga ugat sa ilalim ng kanyang balat ay nakaukit sa kanyang mukha, kasama ang kanyang nagangalit na mga ngipin. Umuwal ang demonyong Panginoon. Pawis ang bumalot sa mukha ng demonyong Panginoon. Tinitigan niya ang demonyong nilalang na nasa harap niya. Galit na nanginginig ang demonyong Panginoon. Zephyr, ikaw na walang hiya. Paano mo ako nagawang bastusin ng ganito? Mga taong sinumpa. Sinuntok niya ng malakas si Zephyr. Ang sunog na katawan ni Zephyr ay agad na nadurog. Sa gayon natapos ang huling labanan. Hindi ko kayang maghiganti. Para sa aking mga mahal sa buhay. Niiligtas ang sangkatauhan gaya ng inaasahan. Natapos ang lahat sa walang saysay. O kahit man lang, dapat ganon ang nangyari. Bahagyang nanginig ang dulo ng daliri. Dumilat si Zephyr. Nalilito siya. Hindi pa ba ako patay? Umupo siya at sinuri ang kanyang katawan. May mali. Gumaling na lahat ng aking mga sugat. Okay din ang armor. Ngunit nasaan ako? Tumingin siya sa paligid. Mga estatwa ng mga Diyos, santuwaryo. Paano nagkaroon ng santuwaryo dito? Tumawa siya sa sarili. Siyempre meron. Ito ang kabilang mundo, di ba? Kaya malamang impyerno na ito. Biglang may nagsalita. Hindi ito impyerno. Ito ang pinakamababang palapag ng templo, kung saan naninirahan ang mga Diyos. Isang haligi ng liwanag ang lumitaw mula sa pangunahing bulwagan. Isang anghel ang lumabas mula sa kawalan. Nag-alala si Zephyr at inilagay ang kanyang kamay sa likod. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi ko maabot ang espada. Nagsalita ang anghel. Huwag kang magtaka, Zephyr. Ako ang kinatawan ng mga Diyos. Ang mataas na anghel na si Mercedes. Ipinaalam niya sa kanya na patay na siya. Karaniwan, ipapadala kaagad kita sa impyerno. Gayunpaman, dahil sa kahilingan ng tatlong dakilang Diyos, nagpasya kaming ibalik ka sa nakaraan. Hindi maintindihan ni Zephyr. Anong ibig sabihin nito? Paliwanag ng anghel. Ibabalik ka namin sa nakaraan. Kasama ang iyong mga alaala. Upang magkaroon ka ng pagkakataong baguhin ang kinabukasan. Siyempre, hindi lamang mapapanatili ang iyong mga alaala kapag bumalik ka. Ngunit mapapanatili mo rin ang iyong pisikal na kakayahan. Kapangyarihang mahika at mga kasanayang natamo. Idinagdag pa ng anghel. Dahil naabot mo na ang tuktok ng mundo ng tao. Sigurado akong mabilis kang makakabalik dito. Sandaling natahimik si Zephyr.
Nanaginip ba ako? Walang kakayahang lumikha ng ilusyon si Tartarus. Posible kayang ilusyon ito bago ako mamatay? Huminga siya ng malakas. Tanong ni Zephyr, bakit niyo ako binibigyan ng pangalawang pagkakataon? Napansin ng anghel ang paghihinala ni Zephyr. Mukhang hindi ka naniniwala sa amin. Naiintindihan ko. Kung gusto mo ng isang bagay na makapagpapatunay. Tumanggi si Zephyr. Hindi naniniwala ako. O masasabi kong sumasang-ayon ako. Ang tanong lang, ano ang kapalit? Paano niyo ako binibigyan ng ganitong pagkakataon? Nang walang bayad? Siguradong gusto niyo ng kapalit sa akin. Habang unti-unting namamatay ang mga tao sa paligid ko. Sa laban-laban sa mga demonyo. At nang humingi ako ng tulong sa kawalan ng pag-asa. Inalis ng mga Diyos ang lahat ng komunikasyon sa mundong ito. Tinalikuran nila ang lahat ng mga kahilingan. At hindi rin tumanggap ng mga alay. Bukod pa rito, inagaw nila ang kakayahang humiram ng kapangyarihan ng mga Diyos. Mula sa mga pari, na nagdulot sa kanila na mawalan ng kakayahang gumaling. At humantong sa mabilis na pagbagsak ng hukbo. Mga tao, kapag nakita nila na wala na silang mapapakinabangan, itatapon nila ang mundong ito. Kaya walang dahilan para sa mga nagpapanggap na ito. Na magbigay sa akin ng ganitong pagkakataon. Sagot ng anghel, naiintindihan ko. Upang sagutin ang tanong na iyon. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang iniisip ng mga Diyos ngayon. Ibinuka ng anghel ang kanyang asul na mga mata. Ipakita mo sa amin ang isang bagay na mas kawili-wili. Padilim ang mukha ni Zephyr. Naggangalit ang kanyang mga ngipin. Paliwanag ng anghel. Patuloy na nagmamasid ang mga Diyos. Pagkatapos mong maranasan ang malungkot na pagtatapos na iyon. Isang tao na may kakayahang lumaban ng tuloy-tuloy. Na nag-iisa. Humarap sa araw ng pagkasira ng mundo. Ang buhay na tulad ng sa iyo ay bihira. At sa loob ng 5 taon, walang tigil na nakikipaglaban. Sa makapangyarihang hukbo ng mga demonyo. Sa totoo lang, ang pagmamasid sa iyo ay karapat-dapat. Naging galit ang tingin ni Zephyr. Patuloy pa rin ang anghel. Maraming mga Diyos ang nakaramdam ng panghihinayang. Nang masaksihan nilang nagwakas ang iyong mundo. Sa loob ng maikling panahon. Naaalala mo pa ba? Sa paglipas ng panahon, susuportahan ka pa rin ang swerte. Ang dahilan kung bakit nagpasya ang mga Diyos na bigyan ka ng ibang pagkakataon. Kahit na maaari itong mag-iwan ng mga kahihinatnan. Isang sinag ng liwanag ang biglang bumulusok. Ibinuhos ni Zephyr ang kanyang lakas sa kanyang kamao. Pagkatapos ay nagpakawala ng suntok mula sa malayo patungo sa anghel. Sumigaw siya, mga walang hiya. Akala niyo nakakatuwa iyon? Ako, ang lahat. Ang dahilan kung bakit nakipaglaban kami. Gamit ang lahat ng aming buhay. Ay para lamang maging libangan niyo lang. Para lang maging karapat-dapat obserbahan? Kalmado ang anghel at nagtaas ng kamay para maglabas ng sinag ng liwanag. Isang malaking paa ang lumitaw mula sa kawalan. Nadinaganan si Zephyr. Napahukot siya dahil dito. Yumanig ng malakas ang lupa. Ang malaking paa ay nakaukit sa lupa. Hindi man lang naapektuhan ang anghel. Lumapit siya kay Zephyr na nakadagan sa lupa. Nagpapatuloy pa rin sa pagmamasid ang mga Diyos. Subukan mong maging magalang. Bahagya siyang yumuko. Mukhang nagkamali ka ng pagkakaintindi. Hayaan mong ipaliwanag ko ng malinaw ang lahat. Ang tanging bagay na interesado sa mga Diyos ay ikaw lang. Sa simula pa lang, wala silang interes sa mga karaniwang nilalang. Tulad ng mga tao. Pinisil ang baba ni Zephyr. Inilahad niya ang kanyang kamay upang patunayan ang kanyang halaga. Iyon ang tanging paraan na maaari mong matanggap ang iyong gusto. Ganon din ang mga tao at iba pang mga katulad na nilalang. Walang libre sa mundong ito. Walang kagustuhan si Zephyr. Humagikik siya. Binawi ng anghel ang malaking paa at naging malabo ang kanyang tingin. Mayroong isang nilalang hindi. Isang Diyos ang labis na nagnanais na makabalik ka. Sa ibang dahilan. Kumunot ang noo ni Zephyr. Nagduda siya. Malakas na umalingaw ang tunog ng pagkasira.
Itinaas ng demonyong Panginoon gamit ang isang kamay ang haligi ng bahay na kanyang binunot. Gaano pa ako katagal maghihintay? Lumabas ka na para makausap ko ang tagapamahala na iyon. Natakot ang mga anghel na nagbabantay. Huwag mong gawin iyon. Sa kasalukuyan, pinoproseso namin ang inyong kahilingan. Ngayon galit na sigaw ng demonyong Panginoon. Ang demonyong Panginoon, ang sumakop sa isa-zero mundo, ay natalo ng isang hamak na tao. Nakakatawa. Impossible iyon. Gawin mo agad ang isang bagay para hindi mangyari iyon sa akin. Sinabi ko na. Pananagutan ko ang anumang mangyari pagkatapos noon. At pagkatapos, lahat ng iyon ay nasaksihan ni Zephyr. Sa pamamagitan ng isang salamin. Anong ginagawa ng baliw na ito? Sabi ng anghel, Tartarus, ang demonyong Panginoon. Ang Diyos na pagkawasak na sumira sa isa-zero mundo. Kabilang ang mundo mo. Ang kanyang layunin ay sirain ang lahat ng mundo. At siya ang walang talong na Diyos ng digmaan. Ang hindi kailanman matatalo. Ng kahit anong nilalang. Ngunit dahil sa iyo, nagbago ang alamat na iyon. Alam mo ba kung gaano mo sinira ang kanyang pagmamalaki? Kumunot ang noo ni Zephyr. Ano? Para lang sa dahilan na iyon? Ang hamak na walang hiya. Ipinahayag ng anghel. Gusto niya ng isa pang laban sa iyo. Para mabawi ang kanyang sariling tagumpay. Kung gayon, Zephyr, anong iniisip mo? Ngumisi si Zephyr. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay. Masyado nang malinaw ang sagot. Kung gusto niyang mamatay, pagbibigyan ko siya. Sinimulan ng anghel ang proseso ng pagbabalik ng oras. Kung gayon, sisimulan na natin ang paglipat. Kahit hindi pa tiyak ang oras, magkakaroon ka pa rin ng sapat na oras upang mabawi ang iyong lakas. Dagdag pa rito, ipinagkaloob ng mga Diyos ang kanilang suporta sa iyo. Matatanggap mo ito sa anyo ng pribilehiyong nakalaan para sa mga bumalik. Pagbalik mo, suriin mo. Nagliwanag ng husto ang magic circle sa paligid ni Zephyr. Kahit na ito ay pagkakataong ibinigay ng nakakadiring mga Diyos na iyon. Ang pagkakataon ay pagkakataon. Gagamitin ko ito upang paghigantihan ang demonyong Panginoon na si Tartarus. At pati na rin ang mga Diyos na hinahamak ang mga tao. Pahayag ng anghel. Naitakda na ang coordinates. Huling kumpirmasyon mula sa constellation sa intersection ng dimension. Kumpleto na ang kalawakan. Ngayon, umaasa ako na ang pinakamahusay ay darating sa iyo, Zephyr. Umaasa ako na masisiyahan mo kaming lahat. Ang bilog ng liwanag ay naging ipo-ipo na lumipad pataas. Pagkatapos ay pumasok sa kawalan. Ang malabong liwanag kasama ang tunog na malapit at malayo ay umalingaw-ngaw. Senior, senior! Huminga na siya. Sinigawan ng senior ang junior, manahimik ka. Gisingin mo, gisingin mo. Dumilat si Zephyr. Senior T. Bumuhos ang malamig na tubig mula sa ulo niya, basang-basa siya. Nag-aalala si Zephyr. Ha? Sino ang mga taong ito sa paligid? Parang nakita ko na sila dati. Nakita niya ang tatak sa dibdib nila. Ang tatak na ito di. Hinawakan niya ang kanyang ulo. Naalala ko na. Hum-hum T. Haha. Isiniwalat ng chismosong junior. Senior. Tumatawa ang isang ito. Pagsusuri ni Zephyr. Sigurado akong bumalik ako sa 10 o 12 taon bago. Noong alipin pa ako ng santuwaryo. Lumapit ang isang taong nangangailangan ng ilaw. Anong nangyayari dito? Mabilis na sumagot ang senior, walang nangyari, kapitan. Nagpaalala ang isang ito, tapos na ang pahinga. Bumalik na kayo sa pagtatrabaho. Sumunod nang masunurin ang senior. Sige po. Bago umalis, hindi niya nakalimutang babalaan si Zephyr. Ikaw kapag pinagalit mo ako. Papatayin talaga kita. Tanong ni Zephyr, anong sinasabi mo? Nagalit ang blonde. Ikaw. Hinila ng kanyang junior ang senior. Senior, tara na. Napabuntong hininga si Zephyr. Wala talaga akong pakialam sa mga taong ito. Isang taong nanginginig ang lumabas sa mahinang tinig. Ginoo. Salamat po sa pagtatanggol sa akin.
Nag-alala si Zephyr. Sino kaya ang batang ito? 15 na ako kaya hindi ko na maalala ng malinaw ang mga detalye. Mukhang magiging mahirap ang muling pag-ugnay dito. Tumigil ang kanyang mga yapak. Ah, tama. Ang pribilehiyong nakalaan para sa mga bumalik. Sabi ng anghel. Maaari mo itong gamitin kahit anong oras. Sabihin mo lang na buksan ang pribilehiyo. Naalala ni Zephyr na sinabi niya iyon. Tingnan natin. Pinagmasdan niya ang bata na nakalayo na sa kanya. Sabi niya, buksan ang pribilehiyo. Isang sinag ng liwanag ang bumalot sa kanya. Nagulat si Zephyr. Sandali. Ito ba, Chi? Mumisi siya. Nabaliw na talaga ako. Puno ng excitement ang kanyang mukha. Talaga bang binibigay nila sa akin ito? Namamangha ang mga tao sa paligid. Wow, medyo okay din ang baguhang ito. Magaling talaga siya. Bago siya dumating dito, dati siyang minero ng buwan. Pinagmasdan siya. Tingnan niyo ang bilis niya. Ang mga bag ng mga mineral ay puno. Umalis ang 2 tao. Sana kasama namin siya sa grupo namin. Nakakainis naman dahil nagtatrabaho ng husto ang taong ito. Hindi na kami makapagpahinga. Sa ngayon, excited na si Zephyr. Ha, totoo ba ito? Kanina, sinabi niya na buksan ang pribilehiyo. Hinawakan niya ang kanyang ulo at daing. Ah! Ang impormasyon tungkol sa pribilehiyo ay umaagos sa ulo ko. Dilat na dilat ang kanyang mga mata. Ano ito? Mga high-level na kasanayan at mga item. Kahit na ang mga kakayahan na maaaring gamitin bilang mga tunay na kasanayan. Hindi siya makapaniwala. Baliw na talaga. Talaga bang binibigay nila sa akin ang mga bagay na tulad nito? Mga hamak na ito. Bakit sila napakabukas palad? Dumating ang tagapangasiwa. Nagmamadali ang isang iyon papunta sa kanya. Hindi ba sinabi ko na bumalik ka sa pagtatrabaho? Bakit ka nangahas na magpahinga sa unang araw mo dito? Napansin ni Zephyr ang kapitan ng minahan. Ang kapitan ang nagtuturo sa mga taong gago. Hindi talaga kayo nakikinig sa akin. Itinaas niya ng malakas ang latigo. Hayaan mo akong turuan ka ng leksyon para maging mabuting tao ka. Ang latigo ay pumutok sa hangin, humampas ng malakas, ngunit nahuli ni Zephyr. Ang kanyang kamay na walang saplot. Nag-alala ang kapitan. Binalot ng taong ito ang latigo gamit ang kanyang kamay na walang saplot. Paano kaya? Magalang na ibinalik ni Zephyr ang latigo. Pasensya na. Babalik na ako sa pagtatrabaho. Tinanggap ng kapitan ang latigo at nakangangang. Tinitigan niya ang likod ni Zephyr. Hinuha ni Zephyr. Siguro dahil naalala ko na ang karanasan ko sa labanan kaya nakita ko ang latigo. Mabagal gumalaw ang kapitan. Ngunit hindi ako nagkaroon ng kahit isang galos. Ito ang nagpaalala sa kanya sa unang pribilehiyo. Matinding kasanayan sa bakal, pagtaas ng labi sa lakas ng depensa. Ganap na binabaliwala ang mga pinsala. Na mas mababa sa iyong lakas ng depensa. At hindi ka nito maaaring mapagod. Hindi ko man lang naramdaman ang kahit kaunting pagod. Hindi siya tumigil sa pagmimina ng mineral. Okay lang gawin ito buong araw. Nakatanggap ako ng 9 na pribilehiyo sa kabuuan. Kasabay nito, gagamitin ko ang pag-unawa ko sa kinabukasan. Sa lalong madaling panahon, mababawi ko ang aking lakas. Ang unang bagay na gagawin ko ay nakapanga ang nagtatala dahil sa dami ng mineral na nasa harap niya. Nagulat siya. Gumagana talaga. Pinagsama-sama ng kapitan ang lahat para magpahayag. Nakumpleto na namin ang pagkalkula ng dami ng trabaho ngayong araw. Ngayon, ipapahayag ko ang ranggo. Unang ranggo, Grupo A. Narinig ito ng bata at sumigaw. Waa! Isip ni Zephyr. Lumilitaw na ang batang ito ay nasa grupo ko. Ikalawang ranggo, Grupo B. Nakasimangot ang blonde. Ano? Paano sila naging unang ranggo? Ikatlong ranggo, Grupo A kalimutan na ang iba, at huling ranggo, Grupo A. Daing ang huling ranggo. Hindi. Ipinahayag ng kapitan. Ayon sa protokol ng grupo ng mina. Ang mga gamit at kabayaran ng huling grupo.
ay hahatiin ng makatwiran sa tatlong unang grupo. Tumingin si Zephyr sa mga miyembro ng huling grupo. Nalabis na nahihirapan. Sigaw ng kapitan. Pagkatapos nito, isasagawa natin ang ritual ng panalangin. Sa Diyosa na si Arya. Sabay na itinaas ng mga mananampalataya ang kanilang mga kamay. Diyos sa Arya, naway pagkalooban mo kami ng kaligtasan. Gamit ang iyong walang kamatayang liwanag. Makapangyarihang Diyos sa Arya. Naway pagkalooban mo kami ng kaligtasan. Gamit ang iyong walang kamatayang liwanag. Makapangyarihang Diyos sa Arya. Sumunod si Zephyr para gawin ito. Kaligtasan ay kahit na isang dumi ng tao. Ang templo ni Ariadne. Isa sa tatlong pinakamakapangyarihang Diyos at mayroon. Ang pinakamalaking impluensya sa 6 na lupa. At isa rin sa pinakamalaking kumpanya ng pautang. Karamihan sa mga tao dito. O nawalan ng bahay sa mga kamay ng mga halimaw. O dati ring mga adventurer na sinagip ng templo na iyon. Pagkatapos ay naging mga alipin. Upang bayaran ang napakalaking bayarin sa pagpapagamot. Kung tutuusin, hanggat mayroon akong tatak na ito sa akin. Hindi ako maaaring malayang gumala ayon sa gusto ko. Kung lumabas ako sa lugar, magtatrabaho ng walang pahintulot. Titigil ang puso ko at mamamatay ako kaagad. Kailangan kong magmadaling bayaran ang lahat ng bayad sa pagpapagamot. At mabawi ang aking kalayaan. Sa ganitong paraan lamang, maaari kong ipagpatuloy ang plano ko sa susunod na hakbang. Tartarus, ang demonyong Panginoon. Sa pagkakataong ito, hindi kita hahayaan na gawin ang gusto mo. Maghihiganti ako. At ang mga malinaw na imahe ay lumabas sa kanyang isip. Ang kanyang malambing na tingin kasama ang kanyang ngiti. Ante. Sa pagkakataong ito, poprotektahan kita. Turo ng babae. Ang mga gustong gumamit ng tindahan o gustong humingi ng payo. Mangyaring pumunta sa panig na ito. Maingay ang mga tao. Isang beer, 2 order ng inihaw na patatas. Nakasulat na ang presyo. 80 copper para sa isang baso ng beer. Isip ni Zephyr, napakmahal ng mga bagay na ito. Nagpakupot ang bata sa pagsunod sa likod niya. Senior, bibilihan kita ng inumin. Tiningnan siya ni Zephyr. Ha? May pera ka? Kumuha ng ilang maliliit na barya ang bata. Kakatanggap ko lang ng pera. Kahit hindi kita mabibili ng mamahaling bagay. Ngunit pinrotektahan mo ako mula sa bugbog ng mga taong iyon. At nagawa naming makakuha ng unang ranggo dahil sa iyo. Dahil ang grupo namin ay puro mahihina lang. At palagi kaming nasa huling ranggo. Kaya ito ang unang beses na makakatanggap ako ng pera. Naintindihan ni Zephyr. Aha. Kaya iyon ang dahilan kung bakit kanila binugbog. Kung sino man sa grupo ang bugbugin. At hindi na makapagpatuloy sa pagtatrabaho. Hindi makakapagmina ng maraming mineral ang grupo na iyon. Kung gagawin nila iyon, tataas ang ranggo ng grupo nila. Tumanggi siya. Nakikipagbiruan ka ba sa akin? Hindi ako magsasayang ng isang bata. Mayroon ding dangal ang mga matatanda. Isip niya. Sigurado akong iniisip ng batang iyon na ubusin ko ang pera ko. Ngunit nakakainis. Huwag kang pumunta dito. Binati ng may-ari ng tindahan. Hello. Anong gusto mo? Tanong ni Zephyr, mayroon bang tubig na nagpapalakas? Nagulat ang may-ari. Hindi pa kita nakikita dati. Bago ka lang ba dito? May pera ka ba? 1 ginto para sa isang baso, 4 na ginto para sa isang bote. Kung kaya mo pang tiisin. Sa tingin ko, dapat tiisin mo na lang ang sakit. Nagbagsak ng pera si Zephyr sa mesa. Narito ang 1.5 ginto. Ang natitira, isulat mo sa aking utang. Mayroon bang papel na pag-utang? Bigyan mo ako ng isa. Natakot ang bata. Senior. Nang lagyan ni Zephyr ng selyo ang papel na utang, sumigaw siya. Nabaliw ka na ba? Alam mo ba kung gaano katakot magkaroon ng utang? Nakukuha lang namin ang 1 ginto. Ibig sabihin, kalahati lang ng dapat bayaran. Ngunit kung hindi mababayaran ang pera, talagang idadagdag mo doon.
Sobrang taas ng interes. Paalala ni Zephyr, tumahimik ka. Uminom siya ng tubig na nagpapalakas. Ang kailangan lang gawin ay magbayad, tama? Nanganganga ang bata. Nagpapalakas na tubig. Isang karaniwang item. Maaaring magpalakas ng maliit na bahagi ng lakas. Kung gustong uminom ng malaking dami, magkakaroon ito ng potensyal na epekto ng pagtaas ng lakas ng mahika. Kahit na uminom ka ng 1-0 bote, makakapagpataas ka lamang. Napakaikling bahagi ng lakas ng mahika. Mukhang walang epekto. Ngunit sa pribilehiyong ito, hindi ko nakakailanganin ang mga potion. Pribilehiyo 2, kasanayan sa paningin ni Hemet. Matinding pagtaas. Ang epekto ng lahat ng uri ng potion. Rate ng pagtaas ng epekto, 500%. Hindi ko nakakailanganing hawakan ang pera sa pagmimina. Dahil hindi ko kayang bayaran ang utang kahit na nagtrabaho ako ng husto. Anong sasabihin ko? Kapitan ng minahan. Nagulat. Ha? Ano ang sinasabi mo? Narinig mo ba ang sigaw ng halimaw sa minahan? Kinumpirma ni Zephyr. Mangyaring tawagin ang grupo ng mga ngaso dito. Ipapakita ko sa kanila. Nakaplano na ni Zephyr ang kanyang plano. Kikita ako ng pera mula sa mga piitan. Ang mga halimaw ay mga nilalang na ginawa ng whirlpool ng enerhiya. Karamihan sa mga halimaw ay galit sa mga tao. Sa paglipas ng mga taon, nagdulot ito ng maraming kaguluhan. Ngunit sa kabilang banda, isa rin itong pagkakataon para sa mga tao. Ang kalooban ng enerhiya sa katawan ng halimaw. Enerhiyang bato. Ang buto at balahibo ay materyales ng mga item. Bago pa natin malaman iyon, ang halimaw ay itinuturing na isang pinagkukunan ng halaga. Sa madaling salita, ang layunin ng mga halimaw ay pareho. Isang mapanganib na lugar at isang kaban ng yaman. Mabilis na umalinggaw-ngaw ang mga yapak. Lumitaw ang 3 taong grupo. Grupo ng mga ngaso. Grupo ng mga ngaso. Itinatag ng mga taong nawasak sa digmaan. Mataas na pangunahing tulong dahil sa panganib. Kapag humaharap sa mga halimaw ang bonus ay idinagdag depende sa performance. Nagtataka si Zephyr. Bakit ako itinalaga bilang isang minero? Habang isa akong adventure. Siguradong may dahilan. Malakas na nagsalita ang may-ari ng stall. Nakikinig ka ba sa akin? Hindi na ako magpapautang. Tanong ni Zephyr, lampas na sa limitasyon sa araw. Sumagot ang may-ari, hindi. Hindi na ako makakapagpautang. Tanong ni Zephyr sa sarili, Jason, anong gagawin ko? Lumitaw ang madre sa tabi niya. Kung ibebenta mo ang iyong panloob na organ, maaari. Bumibili ang aming templo ng mga panloob na organ. Bilang mga materyales sa pananaliksik. Sandaling tumahimik ang hangin. Tanong ni Zephyr, pwede ko bang tingnan ang dokumento? Sumagot ang madre, naman. Ito Mungkahin niya, mangyaring itakda ang oras sa susunod na linggo. At kung bayaran ko ang utang, maaari bang ipagpaliban ito? Agad na sumagot ang madre, naman. Hindi masama ang aming templo. Sumigaw ang may-ari, ikaw na tanga. Bakit mo ibebenta iyon? Lumingon si Zephyr. Kung gayon, pautangin mo ako ng nagpapalakas na tubig. Tanging ang kanyang 2 kamay lamang ang maibibigay ng may-ari. Ano ang gusto mong gawin? Pinuri ng madre, wow, baliw ka talaga, lalaki. Mapait ang may-ari. Isa pang tao ang hihilahin sa research room. Ang lahat ng tubig na nagpapalakas ay ginamit na ni Zephyr. Nasiyahan siya. Napakaganda. Tumutugma sa kondisyon. Malakas na tumusok ang sibat sa lupa. Lumitaw ang mga tao ng grupo ng mga ngaso. Ikaw si Jeff, ang tagapagsilbi. Lumingon si Zephyr. Dumating sa tamang oras, sagot niya, ako nga. Ipinakilala ng nangunguna, ako ang kapitan ng grupo ng scout. Si Goat. Ito si Dill at Marco. Ipinakilala rin ni Zephyr ang kanyang sarili. Wala akong kasanayan sa paningin ng kadiliman. Ngunit maaari kong gamitin ang intuisyon. Enerhiya. Ang paningin ng kadiliman ay maaaring makakita sa kadiliman. Ang intuisyon ng bagay.
Kumalat ang enerhiya para patalasin. Upang pumasok sa piitan ng hindi kinakailangan ang intuwisyon ng halimaw. Kailangan ang kasanayan na ito. Nagkalkula si Goat. Lumilitaw na kailangan nating magbayad ng karagdagang pera para sa gamot. Ng paningin ng kadiliman. Pagkatapos ay nagsalita siya. Kung handa na kayo. Tara na. Iniabot ni Mako kay Jeff ang bag ng mga bagay. Dalhin mo ito. Nauna si Nadil kasama si Goat. Oh. Ang isang minero na nakakaalam kung paano gumamit ng enerhiya ay kawili-wili. Haha. Lumilitaw na tutulong siya na wasakin ang piitan. Sigaw ni Goat, Dil. Marco. Narinig lahat ni Jeff ngunit hindi nagsalita. Tahimik niyang kinakalkula, tingnan natin. Hindi ko pa nakikita ang dalawang taong ito. At alam ko na ang isa sa kanila. Ang panahon na lumipat ako sa grupo ng mga ngaso. Isang buwan pagkatapos na linisin ang piitan na ito. Kaya kung batay sa kung ano ang nangyayari. Mamamatay ang dalawang tao sa piitan. Mayroon na akong ideya kung paano gagamitin ang mga taong ito. Umakyat ang grupo sa mga slab ng bato. May naghintay ng nakahanda sa templo. Hoy! Kami ang grupo ng backup. Ilahat ng kamay. Ikinabit ng mga tao ng templo ang mga lubidsa. Mga kamay ng mga ngaso. Ikinabit din ang isa kay Zephyr. Ipinaliwanag niya. Ito ang pulseras na may magic power. Kung may mangyari sa inyo, mapuputol ang ginagamit ko. At agad naming hihilingin. Backup mula sa punong tanggapan. Gayunpaman dahil mga gawain mo iyon. Kaya kung mag-focus ka, okay lang. Good luck. Naunang naglakad ang nangunguna. Sumunod sa likod ang grupo ng mga ngaso. Pumasok sila sa loob ng kuweba. Ang mga halimaw ay nagpapatrolya sa teritoryo. Isang batong tuklas ang ibinato. Nag-aalala ang kalahating halimaw. Tinitingnan ang batong gumulong ng ilang beses pagkatapos ay nakahiga sa lupa. Biglang lumitaw ang dalawa anino sa likod nila. Ang trabaho ng grupo ng assessment ay upang kumpirmahin. Kung may mga halimaw at makakolekta ng isa-zero impormasyon na may kaugnayan sa piitan. Ang impormasyon ng agresyon ay isa sa ayos. Ang grupo ng opensiba na nagtataglay ng kapangyarihan ay lilinisin ang piitan. Iyon ang karaniwang pagkakasunod-sunod. Tinukoy ng mga ngaso. Marahil ito ang tirahan nila. Ang tirahan malapit sa pasukan ay kanila, tama ba? Noong nakaraang linggo, pumunta rito ang grupo ng mga ngaso at di. Hinuha ni Dil. Lumilitaw. Na ang nakaligtas ay humukay ng kuweba at nagtago. Ngunit ang grupo ng assessment ay mga ngaso. May kakayahang lumaban. Iguhit ni Goat ang diagram sa lupa. Dil, Marco. Tanong ni Goat, dapat ba nating wasakin ang lugar na ito? Kung isa sa alang-alang na maaari silang umatake. Nagawa na nilang hugasan ng maraming beses kaagad. Nagulat ang dalawang tao. Esan. Kumunot ang noo ni Dil. Kapitan. Ang trabaho lang natin ay upang mag-assess. Huwag gumawa ng iba pang mga mapanganib na bagay. Anong gagawin mo kung may grupo ng mga halimaw sa panig na iyon? Paano kung mas malakas sila? 3 lang tayo. Pagwawasto ni Goat, 4 at may isa pang pabigat. Sarkastikong itinuro ni Dil ang nangungunang aktor. Nakikipagbiruan ka ba? 3 tao at isang pabigat. Ano ang magagawa ng taong ito? Pinigilan siya ni Mako. Huwag kang ang ganyan. Huwag magmadali. May plano ba ang kapitan? Gusto kong makinig bago ako pumili. Ngumisi si Goat. Tumingin siya kay Zephyr. Hoy, ilabas mo. Sumagot siya, sige. Kumuha siya ng isang sanga ng yerba buena, dahon ng kastanyas at prutas. Kung paghaluin mo ito sa tae ni Kobold, makukuha mo ang eksaktong amoy ng babae sa panahon ng init. Tinakpan ni Dil ang kanyang ilong dahil sa amoy na masangsang. Ipinaliwanag ni Goat. Malakas ang amoy. Maaamoy ito mula sa layong 100 metro. Naamoy na ng halimaw ang amoy na lumalabas. Nagiging galit na galit sila. Tinakpan ni Gote ang kanyang ilong. Kung gayon, gagamitin natin ang mga bagay na ito. Lumundag ang isang halimaw.
Ngunit agad siyang tumapak sa patibong. Malinaw, ang potion na iyon ay ginamit upang maglagay ng patibong. Tumingin si God sa mga nasamsam sa ilalim ng hukay. Nakita mo na. Sinabi ko sa iyo na magagawa ko. Humanga si Dil. Wow! Minsan talagang nirerespeto kita, Kapitan. Pinagalitan ni Goat. Minsan lang. Gusto mo bang mamatay? Tanong niya. Paano mo nalaman? Hindi ko akala na mayroon talagang ganoong pag-atake. Mayabang si Goat. Iba ang maraming karanasan. Isip ni Zephyr, sa totoo lang, ako ang nagsabi sa kanya. Koreot sa unang buhay bago siya muling isilang. Lumipat siya sa grupo ng mga ngaso at kasama ko sa grupo. Gusto niya nakilalanin siya ng iba. Ngunit walang pagkakataon. Bago ang pulong, biglang, paglilinis? Nakipagkita ng pribado si Zephyr sa kanya. Sabi niya, sa totoo lang, kahapon tumingin na ako sa loob ko mismo. Tirahan lang ito ni Kobold. Ilang buhay mayroon ka? Sagot ni Jeff, bago pumunta rito, ako ang tiktik ng grupo. Ang aking specialty ay ang paghahanap ng paraan upang takasan. Sa tingin mo ba ay sapat na ang 4 sa atin upang umatake sa diskarte na iyon? Walang sinabi si Jeff. Siyempre, ikaw ang gumagawa ng desisyon. Ngunit mangyaring isaalang-alang. May kumpiyansa si Jeff na tiyak na sasang-ayon si Koreot. Dahil ang isang piitan. Hindi magagawang ibahagi ito sa kahit kanino. Tumingin si Koreot sa gawin niya. May silbi rin siya. Ang kastanyas ay mahirap hanapin. Maingat siyang naghanda at alam niya kung paano manghuli ng mga halimaw. Gusto ko rin ang paraan ng pagbibigay niya sa akin. At hindi nang hihimasok. Sa otoridad ng kapitan. Kung ipapakilala ko siya sa grupo, maaari siyang lumipat sa grupo ng mga ngaso. Kumuha siya ng isang bagay at iniabot kay Jeff. Gamitin mo ito. Tinanggap niya ang kutsilyo. Ha! Salamat! Nagpa siya si Tishinki. Okay. Ang natitira ay T. Natagpuan ni Dale ang isang bagay. May isang bagay dito. Yumuko siya upang suriin. Buto. Naiwan ito pagkatapos kainin ang isang iyon? Ang halimaw na bundok na walang istruktura. Ito ang buto ni Kobold. Sa sandaling matuklasan, may malaking bagay na sumugod papunta sa kanya. Nahuli si Dale habang hindi pa naisa sa ayos. Sumigaw siya, Dale. Ibinato ng braso ng halimaw si Dale sa malayo. Tumilapon siya sa likod pagkatapos ay humampas ng malakas sa lupa. Agad na ituon ni Mako ang kapangyarihan sa kanyang sandata. Binuksan ang magic circle. Lahat sa likod ko. Natakot siya. Akala ko tapos na ako. Anong nasa loob nito? Okay lang. Ipagtatanggol ko lang at aalis. Sinubukan niyang palakasin. Ang kalasag. Isang kalasag na maaaring harangan ang pinuno ng tribo ng suso. Sigurado akong hindi nito masisira ang bagay na ito. May humampas ng malaking buntot. Tumilapon si Marco. Ang kalasag ko. Yung goal ni Goat, Marco. Natakot siya. Walang paraan ang buntot na iyon. Iyon ang buntot. Muling kumilos. Ang pangunahing target ay si Koreot. Sa labas ng piitan, nagulat ang grupo ng suporta. Ano ito? Ito ang pulseras na may magic power. Sinabi niya sa mga iyon. Kung may mangyari sa inyo, mapuputol ang ginagamit ko. Sa oras na ito, naputol ang 3 ng sabay. Nag-alala siya. May nangyayari ba sa loob? Inakap ni Serete ang kanyang braso na puno ng sugat. Puno ng sorpresa ang kanyang mga mata. Hindi alam ni Zephyr kung kailan siya tumayo sa harap niya. Bahagyang hinaharang ang atake mula sa buntot. Pribilehiyo isa. Dahil sa kasanayan sa bakal, ang kakayahan ng pagharang ay tumataas ng malaki. Ang pinsala na mas mababa sa depensa ay binabaliwala. At hindi makakaramdam ng pagod. Tumingin si Zephyr sa braso. Lumitaw ang mga sugat. Jitsen, marahil hindi hinaharangan ng bakal ang lahat. Sigurado akong isang sanggol lang na wala pang isang taong gulang gaya ng inaasahan.
Hindi karapat-dapat na kutyain ang nilalang na ito. Pumulupot ang buntot sa katawan ni Dele. Inangat siya ng halimaw. Lumitaw ang kanyang malaking katawan. Predator. Ang mga hayop na kumakain ng karne. Niloloko ng isang taong gumagamit ng pheromones at nagpapalaki sa kanila. At hanggang sa sila ay lumaki. Kakainin nila ang kanilang tagapag-alaga. Sabi ni Jeff, hihiramin ko ang sibat na ito. Natigilan si Goat. Sandali, sandali. Anong gagawin mo? Pinihit ng mahusay ni Jeff ang sibat. Ngumiti siya. Ngayon, maaari na akong maglabas ng tensyon. Haha. CJ. Tanungin natin ang mga nasa hustong gulang kung paano nila gustong mamatay. Pinagana ang pangatlong pribilehiyo. Ang pangatlong pribilehiyo, ang pilak na susi. Ang susi na patungo sa isang nakalimutang kastilyo. Ang nagmamay-ari ay maaaring makuha ang mga bagay sa pilak na silid. Anumang oras. Kamakailan lang na ikinabit sa kaliwang kamay. Sa madaling sabi, ang operasyon ng subspace. Natigilan si Goat nang makita ang mga bagay na natural na bumabagsak. Puso ng dragon at tela ng puso ng dragon. Isang gamot na may epekto ng pagpapakalma. Inalis ni Zephyr ang balot sa kanyang braso. Iginapos niya ng mahigpit sa hawakan ng sibat at sinabi, magiging marahas. Natigilan si Goat. Ano? Sigaw niya, anong ginagawa mo? Hindi ka man lang sinanay na lumaban. Tahimik niyang sinumpa, impyerno. Mamatay siya kung mamatay siya. Ngunit hindi ako maaaring mamatay ng walang kabuluhan. Kumalat ang malakas na alon. Dahil binuksan ng halimaw ang bibig nito para umungal. Kasanayan. Takot. Magugulat ang iyong mga kaaway sa katakutan. Natakot si Goat na tumigas at umupo sa lupa. Dapat kong alalahanin iyon. Ang kwento na sinabi sa akin ng guro noong ako ay baguhan pa lang. Ilang taon na ang nakalipas. Nang dumating ang isang hayop na kumakain ng karne sa isang kalapit na nayon. Nagsimula itong manira at kumain ng mga tao. Inireport ng mga tao kung ano ang nangyayari sa isang iglap. Paralisado silang lahat. Hindi man lang nila na ibubuka ang kanilang mga mata. Walang magawa. Alam lang nilang maghintay sa kanilang pagkakataon. Nang naghihintay si Goat sa kanyang kamatayan, may isang bagay.